day guys, isang magandang maaraw na hapon mula dito sa Canada. And congratulations po sa mga bagong approve na mga application as international student dito sa Canada. At isang exciting na journey ang naghihintay po sa inyo dito sa Canada. Magbaon lang po tayo ng patuloy na pagtitiwala at pagdadasal sa Diyos. At alam ko po na porsigido po tayo at talagang handa na makipagsapalaran dito sa Canada. At gusto ko lang din na i-share na a lot of times, maganda po na hindi lang tayo self-confidence, kundi meron din tayong God's confidence. There will be situations na we will be limited, but of course, we all know that God is not limited in our situation. Kaya ayun po, magbaon tayo ng patuloy na pagtitiwala sa Diyos at pagdadasal. And I wish you all the best sa inyong journey here in Canada. By the way guys, dito kami sa Superstore at meron lang kaming gagawing quick grocery dahil sa may mga ilang items na talaga na kailangan ng bilhin. So, kung napapanood niyo po yung mga ibang videos namin na may mention ko na kapitbahay lang namin ang Superstore na ito, parang kumbaga ito yung aming sari-sari store. At medyo late na ang oras na ito kaya ayun, wala na talagang mga tao. And shout out lang po natin si Miss Naldi Grace Antiquina from Calawit, Zamboanga del Norte. And hopefully daw ay makarating din siya in due time sa Canada. I wish you all the best, Miss Naldi Grace. And salamat po sa panonood sa aming channel. Another shout out din from Sunny Dagang. So, see you soon, Madam, going to Saskatchewan. Welcome to Canada, Sir Sunny, and God bless po sa inyong journey dito sa Canada. And isa pang shout out from Lenny Shagar, shout out from Toronto. Hello po, Miss Lenny. Maraming salamat po sa panonood nyo sa aming channel. God bless po. And last, shout out natin ang Team TJ. Soon ay pupunta na po sila dito sa Canada. Welcome po sa Canada and I wish you all the best. God bless po. At para naman po sa mga gusto rin na magpa-shoutout next time, i-comment nyo lang po at maisha-shoutout po natin sa next video. So, ayun. Currently, nandito po tayo sa section ng mga para sa baby. So, dito, box-box talaga yung mga lalagyanan ng mga diapers. At talagang marami ding option para sa mga baby food. Yung pagkakain na sila 6 months above. And then, ito po yung mga available din na milk or brand ng mga formula milk. There are times na nagkakaubusan, pero kami so far, hindi pa naman namin talaga extreme na naranasan. Nagkaka-timing lang din. So, dito guys, meron ding liquid. So, yung ready na siya, talagang isasalin mo na lang sa bottle. Pero kami, powder pa rin. So, ayan. Enfamil po yung brand ng aming baby Jaden. So, yan. Dito na siya sa number 2 since more than 6 months old na siya. Yan. Ito yung bottle, yung liquid. So, ganyan siya karami. Yan, mga liquid yan. Nasa baba. Then, ito yung powder. Medyo mahal din talaga yung mga formula. Mahal din sila talaga. Pero breastfeed advocate din ang Canada actually. Ito guys yung mga available brands ng diapers sa Canada. So ayun, may Huggies, Pampers, and na kanilang mga organic pouch na food para sa mga 6 months old and up. So may mga mix din pero ako tinatry ko muna na isang flavor lang siya. Tsaka hindi matamis. May nakausap ako before kung meron daw Promil Gold or Promil na line. Sad to say po, wala siya dito. Hindi available sa Canada. So, nung nasa Pinas kami, nagtanong ako sa mga matatanungan doon na sales lady sa milk. At na-discover ko na magkalapit ng lasa yung Similac brand tsaka yung Progress
or Pro Meal. So, unti-unti ko lang siya in-incorporate. Sa una, 1 scoop lang. And then, after a week, yun, nagto 2 scoops. Hanggang sa, na-shift ko na siya na buong bottle, puro Similac na yung, nakalagay sa milk. Kasi aayawan nila pagka totally change mo. Na-try ko na kasi yun eh. Pero yun, ito lang yung experience namin. Kaya nung pumunta kami sa Canada, naka-shift na siya. Hindi na kami nahirapan na maghanap ng gatas niya. Yung iba isa-suggest na mag-milk sila, yung fresh milk. Pero trinay din namin yon since nagmi-milk din kasi yung 2 girls namin na older. Hindi niya talaga nagustuhan. Magpa-fasting talaga siya kesa uminom siya ng hindi niya gusto. So, ito yon yung naipalit namin. Go and Grow Similac. So, ito yung ininom ng aming 3 years old. And then, eventually, shinif na lang namin siya sa fresh milk. Pero, kinuha namin yung mataas yung percentage na milk. And then, mahal din yung bulak dito. Kaya, mas makakatipid ka kung wipes talaga ang bibilin mo. And dalhin ko na rin kayo sa section ng mga pang-girls, panty liners, napkins. So, medyo, yan, may kamahalan din sila. And merong sizes. Hindi lang siya pang isang size. So, ayan, meron siyang parang small, medium, large. Pero kung pipili ka ng mas smaller na size, ayun, mas marami yung quantity niya. Tsaka may mga promo siya katulad niya, naka-yellow tag sila. So, merong discount pagka bumibili ka ng bundle or kumare, kuha ka ng dalawa. So, mas makakatipid ka. Parang kumbaga bundle pricing, parang ganon. So, ayan, yan yung mga available brands dito. Wala nang modest. So, ayan guys, para may idea po kayo magkano yung mga presyo ng mga usually na binibili. Tapos, uso rin dito yung self-checkout, yung ikaw yung mag-i-scan ng item, and dyan ka na rin mismo magbabayad. At ngayon naman po ay gusto kong i-share ang isang real-life situation ng isang international student kasama ang kanyang asawa. And I do believe na meron po tayong kakapulutan ng aral sa kanilang sitwasyon. So guys, again, nagfi-feature tayo ng mga real-life situation here in Canada. It is not to discourage anyone, but to be aware at makapaghanda para hindi rin po sa atin mangyari. The channel will always aim to help you na mapaghandaan ang buhay Canada, lalo na sa mga newcomers. Nabasa ko po ang post na ito sa isang group and I just got the urge na i-share ang aking takeaways sa sitwasyon na ito. Simulan po nating basahin. Badly need advice kung ano po the best na pwedeng gawin sa situation namin ng partner ko na SP. Tapos ako po OWP, then may baby po kami. Dito po ako nanganak sa Canada. Last semester na po kasi ng SP ko, kaso wala po kami talagang pambayad sa balance and last sem tuition fee. Kasi po naka-EI po ako ngayon. So guys, ang EI is Employment Insurance. So pag nanganak po, pwede po kayong mag-claim at mag-file ng EI as long as ma-meet mo yung number of working hours na required ng immigration or ng Canada government. At makakatanggap po kayo ng buwan-buwan na allowance from the government. At maya-maya lang din po isi-share ko yung experience ko since na-experience ko din yung mga anak dito at makapag-claim ng EI. So tuloy lang po natin ang basa. Sa ngayon, sapat lang po sa renta and pagkain yung natatanggap ko at patapos pa lang po yung leave ko. Nakailang defaulted payment plan din po kasi kami, kaya hindi na kami inalaw ng school mag-payment plan uli. Kaya ang gusto nila, bayaran namin ang balance and yung buong tuition fee. Next week na din po yung start ng class. Ano po kayang pwede namin gawin? And ano po mangyayari sa amin pag hindi naka-enroll yung SP? Pauuwiin po ba kami? Wala pa man ding passport yung anak ko.
Hindi daw po basta-basta na makakatira siya sa Pinas. Nung nabasa ko ang post na ito, nakaramdam ako ng awa sa kanilang sitwasyon and at the same time panghihinayang. Ang student pathway po kasi ay hindi recommended na ulit-ulitin sa dahilan na number 1, napakamahal nito. Number 2, di rin biro ang buhay estudyante, ibang-iba sa settings ng Pilipinas. Number 3, limited ang pagtatrabaho dahil part-time lang ang pwede. The main reason I believe is hindi rin kasi kaya na pagsabayin at kailangan mo na ma-fulfill ang conditions as a student like passing all your courses or subjects ang tawag sa Pinas. Posible siguro sa iba na kayang pagsabayin ang full-time at buhay estudyante, pero I'm sure hindi po ito madali. Ang mga trabaho po dito na kadalasang nakukuha ay mga physical job. At kung pagod tayo physically, ang hirap na rin mag-function mentally. And I believe one of the key to be a successful student in Canada is maging handa sa proof of funds. After all, ito po ang major requirement ng immigration to be a successful student here in Canada. Maiba po talaga na hindi na makapagtrabaho since hirap na sila sa schooling. Hindi na nila gusto na magtrabaho pa. Ang nakita ko kung saan nag-originate ang problema nila ay sa funds. Madalas ko po na sabihin na mas maganda talaga na ready na ang 1-year tuition. May mga cases po na ready lang ang 1 sem but still able to push through. So guys, ang scenario na ito ay sa couple wherein yung OWP ay magwo-work full-time at double job pa kung kapos. At the same time, mag-part-time job si student para mapagkasya ang monthly expenses at pag-iipon para sa next sem. May iba po buong linggo nagtatrabaho para lang maihanda ang pang second sem. Pero guys, this is one of the perfect scenario because there are cases na may na-encounter pa rin na problema katulad ng kung may mahanap din po kayo na exact sa mga bakante nating oras. Pero posible pa rin naman po ito. Maiba din na ilang buwan pa bago talaga makakuha ng trabaho. So those scenario na nagsasabi talaga na it is not always a perfect scenario for everyone. Isa sa magagandang bagay na personally nagustuhan ko dito sa Canada ay ang mga benefits from the government. Pag family po kayo, marami kayong pwedeng matanggap. Katulad po sa senaryo nila na may natatanggap sila na benefits from the government na kahit na hindi pa sila permanent residents ay pwede na silang makakuha. Meron po itong eligibility requirements at kailangan mo talaga itong ma-meet para makapag-claim ka. Main requirement po ang number of working hours. Katulad po sa experience ko sa pag-claim ko before ng maternity benefits. Na-hit ko yung number of working hours at ako basically ay nagtrabaho na ng more than 5 months as full-time worker. At pag nag-claim tayo ng maternity benefits, hindi po tayo allowed magtrabaho. Ang matatanggap lang natin ay 55% sa maternity benefits. Advantage sana ang senaryo na ito kasi habang nag-aalaga ka ng baby ay binabayaran ka pa ng government. At may cases din na kung regular employee ka na sa company mo ay meron ding maternity benefits na pwedeng matanggap mula sa company. So dalawa na ang dumadating sa'yo na benefits. Pero sa case po nila with regards to their monthly income ay bumaba po. Dahil instead na full income ang sana nakukuha nila, pero dahil sa naka-maternity benefits, halos naging kalahati na lang ang nagiging income na pumapasok buwan-buwan. So ito po ay regards lang sa sweldo ng naka-maternity benefits. Hindi naman po affected yung income ng isa pa. Voluntary naman ang pag-claim ng maternity benefits.
magpa-file ka kung okay lang din sa'yo na 55% lang ng income mo ang matatanggap. So, ito din pa yung nagdagdag sa kanila sa problem nila financially. So, instead having the full income monthly ay naging 55% na lang ito. So, as an OWP, siya talaga ang may capacity na mag-contribute ng malaking income kasi pwede siyang mag-work full-time and pwede pang kumuha ng double job or triple job kung kaya. Pero dahil nga sa nangyari, ang naging income na lang nila ay yung maternity benefit allowance na 55% ng income ni OWP at yung part-time job income ni student, which is sakto lang sa expenses. Yung scenario nila na naka-payment plan ang first sem at wala din pang pangbayad ng second sem ay talagang problematic po financially. Days lang before ang first day ng class ang deadline ng tuition fee for that sem. Probably, nagtanong din sila sa school patungkol sa sitwasyon nila na hindi nila mababayaran ng buo ang first sem. And not sure ako kung ano talaga ang naging rason at napayagan sila sa setup na ito na i-payment plan ang first sem tuition. Talagang napaka-problematic po nitong sitwasyon na ito. And proof of funds kasi guys, para itong gas sa sasakyan, kung wala tayong gas, ang hirap marating yung dapat nating mapuntahan. Sa sitwasyon nila as international student, need mo mapasa at matapos ang program para maging eligible ka sa PGWP or in short, work permit after studies. Ngayon, pag may work permit ka, covered ang status mo, you are legal to stay pa rin in Canada at the same time pagkatapos ng program mo at ma-work out mo na ang PR application. So para lahat ito magawa natin, needed na matapos ang program by being able to pay your tuition. Student pathway route, hindi po ito madaling route. Yes, sa approval as early as 1 week, 2 weeks, may na-approve. Pero pagdating sa totoong senaryo dito sa Canada, hindi po madali. Kailangan magtiyaga physically, mentally, at kailangan din maging handa financially. Number 2, focus on the goal. Sa pagpunta po natin, ilatag natin ano-ano ang mga goal. Kung makakatulong po na isulat natin sa papel at makakatulong na maisapuso natin, much better. It's really like ini-intune natin ang sarili sa sitwasyon para ma-focus natin ang sarili sa goal. Number 3, prayers. May times po mapapagod tayo, may stress, mag-iisip, pero it is a 24 hours, 7 days a week na pwede nating kausapin ng Diyos at humingi ng tulong sa taas. Isipin mo na marami ang naging successful sa pathway na ito. At kung nakaya nila, kaya mo rin. Basta't patuloy lang tayong mag-pray for strength, guidance, and favor. Dahil at sometimes, mahirap humugot sa self-confidence. There will be tough situations na you will be limited. Yung tipong wala ka nalang magawa and you needed some help. So dito papasok ang God's confidence. Yung ipapag-pray mo na lang at gagawin pa rin sa ano ang kaya mo. Guys, ramdam ko na gustong-gusto natin na makarating sa Canada and personally, I want you to be successful. Hindi lang din po kasi magtatapos na makatapak tayo sa Canada. Pagdating natin, may mga goal tayo na dapat ma-accomplish para maging permanent dito sa Canada. Gusto ko pong maging handa kayo at mapagtagumpayan ang lahat na pagdadaanan dito sa Canada. Wala pong imposible dito. Again, kailangan lang maging handa. I hope nakatulong po itong topic for today's video. Pwede nyo pong bisitahin ang playlist ng channel at marami na po kaming nagawang videos doon. Please subscribe sa mga bagong bisita po ng aming channel.
We feature topics about student process, immigration opportunities, and latest Canada updates at pati na rin life here in Canada. I wish you all the best. I'll see you on my next video. Take care guys. Bye for now.